Good day mga boss! Panibagong araw, panibagong tattoo na naman. Ayan, medyo sobrang late na itong pagkakagawa ko ng video na to kasi tambak po tayo, nag-aabulan po ang oras at panahon natin ngayon. So ngayon for today's video, gagawa tayo ng isang customized tattoo at hindi ko na ipapakita yung pinanggalingan ng reference kasi halos nakuha ko naman yung ano niya. Lang ako dyan, nag-collect lang ako ng mga piece para mabuo yan siya kasi yung reference ayun na naman, gaya ng sa dati, nakatattoo na naman siya and kailangan na naman natin i-customize or gawan siya ng original. Lagi kong sinasabi sa lahat ng mga videos ko na lagi tayong gagawa ng original, wag nating kakasanayan yung copycat na tinatawag kasi nga nawawala yung essence ng art, diba? Kaya nga tayo tinawag na artist kasi kailangan meron tayong sariling mga art. And ang art ay nagsisimula into original artwork. Yan. So dito, halos hindi ko siya nasimulan kasi akala ko talaga naka-on yung naka-on yung camera ko, kaya kung papansin nyo, halos tapos na yung clock, diba? Tapos na yung mga filigree sa baba. Hindi ko akalain na naka-off pala yung naka-off pala yung camera, kaya yan, pagtiyagaan nyo na yung yung part na yan. So gaya ng dati, yan, para hindi ako maburahan agad ng mga stencil, yan, kasi nabuburahan ako madalas kasi madalas ako magpunas. Lagi nyo lalagyan ng bloodline or manipis na outline para maitago nyo and magmukha pa rin realistic sa dulo. And itong tattoo na to, sobrang laki nito kasi ang laki ng tinatatuan ko. Siguro may 5'11 yata siya, tapos medyo chubby yung katawan. Pero ang lapad kasi ng braso niya, kaya yun. At nahirapan tayo na nung in-stencil ko nga sa kanya, kapos pa. Kaya kung makikita niyo, papapansin niyo dyan sa mga ilang part is may mga extension siya na pula. Yan, ginawan ko siya ng mga extension kasi kung mag-i-stencil ako ng bago ulit, medyo magiging hassle kasi gabi na kami nagsimula niyan and madaling araw na kami natapos, kaya ginawa ko na siya ng paraan and namuha naman siyang okay. Kung mapapansin nyo, napakaraming detalye ng pyesa niya, napakaraming nangyayari. Meron tayong mga meron tayong mga about sa sugal sa taas, tapos may mga notes. Hindi ko lang natanong si client ko anong mga meaning nito kasi ayoko na rin umusisa kasi gusto ko simulan na kagad yung pyesa. And hindi ko na rin siya natanong nung sinend niya sa akin kasi alam ko walang meaning sa kanya yun. Kasi nga, nanggaling sa yung reference niya nanggaling na sa Pinterest and direct niya sa akin sinabi na ito yung gusto niya. So, ibig sabihin para sa akin parang wala siyang meaning. Gusto lang ni client talaga yung pyesa and medyo brown skin dito si client, mataas lang yung mataas lang yung resolution ng ilaw natin, kaya kung mapapansin niyo medyo light skin siya dyan, pero siya, kakulay ko siya, brown skin din, kaya nag-adjust ako dyan ng toning nung ink ko. Hindi ko sinunod yung rules ng black and gray wash, bali naghalo ako dito ng gray, ng opaque gray, para yun ang ipang-wash ko para hindi ko na kailangan papulahin. Kasi yun yung difference ng pagkakaroon ng opaque gray. Siyempre, may negative space pa rin ito. May mga negative space pa rin ito. Pero siyempre, hindi na siya katulad ng regular na gray wash na kailangan mo papulahin para mag-gray. Ito hindi mo kailangan papulahin. I-dilute mo lang yung opaque gray mo. Yung pagdi-dilute kasi, may mga iba't ibang klase yan. May iba gumagamit ng water lang. Ako ang ginagamit ko kasi pang dilute is vodka. Mas okay ako dun sa part na yun na pinandidilute ko is vodka kasi hindi natutulog yung ink sa ilalim or sa ibabaw. May mga ink kasi na matataas ang pigment na kapag nilagyan mo ng tubig, natutulog din. Kaya kinalaunan, kailangan mo na naman siyang para sa akin, sa experience ko na pagdidilute ng wash or ng opaque gamit ang vodka is para sa akin is okay. Try nyo din. Diba? Wala namang mawawala sa inyo kung ito-try ninyo. Akala ko nga hindi kakayanin ni client to kasi nga sobrang daming detalye. Diyan sa baba, gumugol na agad ako dyan ng 3 oras at kalahati yata Kasi overall, itong tattoo na ginawa namin sa kanya, halos inabot to ng 6 to 7 hours. Kaya madaling araw na kami natapos, alas 3 na yata kami nakatulog na madaling araw na ito. Tapos gumising pa siya, galing pa. Ang layo ng pinanggalingan ni client, shoutout kay client.
Sobrang layo pa ng pinanggalingan niya, nakakatuwa nga eh, kasi nagulat ako, akala ko taga Tawian lang din siya. Share ko lang din naman sa inyo. Akala ko tiga Tawian lang siya. Nagulat ako tiga Tainan pala. Ang Tainan is parang parang Nueva Ecija yata to Manila. Parang ganun ang layo. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Basta ganun yung layo niya. Kaya big shoutout sa mga kliyente ko na sobrang layo pa, tas dumadayo pa dito. Nagulat kasi ako eh, kasi akala ko, nakita ko dun sa nakita ko dun sa mga post niya is, naglalaro siya ng Taoyen. Is Taoyen kasi Taoyen pa tong area ko eh. Nagulat ako nung nagkwentuhan na kami, taga-Tainan pala talaga siya. Kaya yun, and big shoutout sa mga taga-Tainan, and hopefully sana ako makadayo dyan sa inyo. Set natin ang maayos yan. Pag ako nakapag-set ng maayos dyan, dadayuhin ko kayo dyan. Especially sa Kaohsiung din. Marami nag-inquire sa akin sa mga taga Kaohsiung. Eh, hindi ko rin siya mapuntahan kasi unang-unang reason ko, hindi ko alam pa paano pumunta doon. Although alam ko pa paano maglakbay papunta doon gamit ang tren. Natatakot lang ako na baka pumunta ako doon ng iilan lang ang matatuan ko. Hindi ko masusulit yung labas ko. Yun kasi yung iniiwasan ko, yung hindi ko masusulit yung labas. Kasi syempre, grabe ang abala nun kasi bitbit ko lahat ng gamit ko. And malaki ang chance na magka-problema ako sa kalsada. Eh, ayaw ko naman mangyari yun kasi syempre, bitbit ko yung mga gamit ko. Pag nagka-problema, madadamay din sila, di ba? And sana maunawaan nyo ng mga kliyente ko dito sa Taiwan. Hanggat kaya natin gawa ng paraan, mga brad, gagawa natin ng paraan. Lalakbayin natin ang buong Taiwan para lang matatuan ko kayo. Dito sa part na to, halos maano na kami rito. Mainam na yung gawaan namin dito kasi nga pataas na. So, ibig sabihin halos patapos na. Pero nagkakamali tayo ng iniisip na patapos na. Nung paakyat na kami ng paakyat, mas pahirap na siya ng pahirap kasi nga madami din pala talagang detalye sa itaas. Ang daming nangyayari din sa itaas. Kaya yun. Talagang overall, itong tattoo na to, isa sa mga hindi naman ako totally nag-struggle. Kumbaga, naghahalo na rin kasi yung pagod eh. Kasi puyat na ako parehas dyan. Pero nai-enjoy ko pa yan kasi nga, syempre, every process naman ng tattoo, ini-enjoy dapat natin, especially si artist. Kasi pag hindi na-enjoy ni artist yan, ibig sabihin, hindi na siya masaya sa ginagawa niya. Kaya ako sa part na yan, masaya pa rin naman ako dyan. Hindi na nga lang ako masyadong umiimig, hindi na kami masyadong nagkwentuhan kasi parehas na kami pagod. Pinipikit na lang ni client yung niya. Yung sakit na nararamdaman niya. Yan, so promote muna tayo ngayon. Sa lahat ng gusto magpa-tattoo, yan, message niya ako dito sa aking Facebook page, JMTTV. Pwede nyo rin ako may message sa isa pang Facebook page, JM Tattoo. Pwede nyo na rin ako i-direct message sa aking mga Facebook account, sa aking mga main account, Peter Joseph Opus, tsaka Peter Joseph Opus 2. Yan. Pwede nyo rin ako i-message sa aking TikTok account. Pwede rin kayo mag-comment dyan sa aking YouTube channel. Anytime, masasagot at mababasa ko yan. Basta message lang kayo hanggat may mga promo pa tayo ma-avail. Mag-message lang kayo. And Taoyen area tayo. Sa lahat ng mga nagtatanong palagi kung saan area tayo, Taoyen area po tayo. Hindi po tayo malapit sa Taoyen Station pero Pugang Station ang pinakamalapit sa atin. Yan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta palagi sa mga gawa ko. And hopefully halos lahat matatuan natin para mag-enjoy din naman lahat. And hanggang dito na lang yung tumatakbo ang ating video. Sana nagustuhan ninyo itong video na to. And kita-kits tayo sa mga susunod kong mga updates sa aking mga gawa. Kita-kits. Bye-bye! Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Simula akong magtattoo noong 2015. May talent pala ako noon, hindi ko lang pinapansin. Kasi bata pa sa art, walang masyadong nalalaman. Ng aking nalaman, pwede palang pagkakitaan. Nag-aral mag-isa, YouTube naging sandalan. Mula sa umpisa, dala ko ang aking pangalan. Tinesting at nag-practice sa sarili kong balat. Ang paggaling alam kong hindi yan agad-agad. Nang aking matutunan sa event, agad sumalang. May bago merong veterano, akong nakalaban. Naging sandat ako, mga kubento ng hurado. Di nagpakita ng kabalagay ko may dihado. Lahat ng salita, pangit o negatibo, ay di ko ininda, tuloy at naging positibo. Malayo man dalakbayin tungo doon sa dulo, ay kakayanin ko, hindi ako susuko. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi.
Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Sa mga taong pinanghihinaan ng loob, kasi bago ka lang dito sa larangan, hayaan mo sila na may masabi kung ano. Gawin ng may pagmamahal lahat ng gusto mo. Sikapin mo, isipin mong di ka pahuli. Dinadaan yan sa tiyaga, huwag kang magmamadali. Natural lang na sa una ikay magkamali. Tagumpay ay makukuha mo rin bandang huli. Asain mo lang ang talentong sa'yo'y ibinigay. Ang tagumpay na hangad na sa iyong mga kamay. Huwag umasa sa tadhana, mamuhunan ka ng sariling sikap. Lagi mong kilusan, ay sigurado balang araw yan ay magbubunga. Mga pinaghirapan mo magmula sa una, Panginooy kasama mo saan ka man dalhin. Ng mga paasi paglagi mong bitbitin. Kung gusto mo ng solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado